Well, everything changed that night. Once Jesus Christ, we chose na maanak siya diri sa kalibutan, despite leaving heaven behind, despite suffering kaligson, the cross, especially ang atong kinabuhi sa mga katawan, dili man sikreto kaligson, na kung matao ka diri sa kalibutan, dili din mawala ang kasakit, ang kalisod. Kung si Jesus Christ, ipilitan niya. The moment that Jesus Christ decided to kaligson na ianak siya diri sa kalibutan, for us, ang atong sitwasyon, isip, mga katawan na madulungay dito sa impyerno, everything changed at that time. Because nanatay hope to be saved. Because Jesus Christ wanted us to be saved. I hope and pray ka so kung ikaw, wala pa ka naluwas, this is the day you will receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Kaya in Pastor, this is your best gift na yung mahatag para sa inyo. Galigson, I hope and pray na andang natangtanan sa pinaka-importanting part of this service, and that is the teaching of God's Word. Kung andang natangtanan, please say a hearty amen. Amen. Galigson, kailangan pa, I'd like to call on our pastor, Pastor James, to give to us the Word of God. Let's give the Word of God a round of applause, please. Amen. Thank you, choir. Thank you, Brother Ferlo. What a nice song, no? Everything changed that night. Ang tanang butang nausab niya ng gabi una ng nataw si Jesus Christ. And we say amen to that. And by this time, sa walay ilangan mga pinangga nga mga kaigsuunan, we will be going to the Word of God atong paghisgutan. Ito ang paminawon ang pagwali sa pulong sa Ginoo karon nga kabuntagon, no? And I would like to ask everyone to please open your Bibles with me sa Isaiah chapter 9. Isaiah chapter 9 sa atong mga Bible palihog. If you are there, kindly say aloud and heartily, Amen. Isaiah chapter 9. Okay? And please, manindog ta to give reverence to the reading of God's Word. Let us all rise. Manindog tang tanan mga pinangga, no? And akong basahon ang verses 1 down to verse 7 before us. Follow me with your eyes. Sunda lang ko ninyo sa inyong mga mata ang pulong sa Ginoo nagkanayon. Verse 1. Nevertheless, the dimness shall not be such as was in her vexation. When at the first he lightly afflicted the land of Zebulun and the land of Naphtali, and afterward did more grievously afflict her by the way of the sea, beyond Jordan, in Galilee of the nations. The people that walked in darkness have seen a great light. They that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined. Thou hast multiplied the nation, and not increased the joy. They joy before thee according to the joy in harvest, and as men rejoice when they divide the spoil. For thou hast broken the yoke of his burden, and the staff of his shoulder, the rod of his oppressor, as in the day of Midian. For every battle of the warrior is with confused noise, and garments rolled in blood. But this shall be with burning and fuel of fire. For unto us a child is born, and to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Let's pray. Father God, we need your power, Lord. We need your mercy, Lord.
We need your protection, Lord. We need you, Lord. The greatest reason why we will rejoice this morning is because we know you were born. And because we know you were not only born, we know you were born for us. Thank you, Lord. This morning, you will bless the Word of God, the preaching of your Word, Lord, nga mahimong masabtan sa imong mga anak. O ang imong mga anak, Ginoo, makaangkon sa tinuod nga kaluwasan. We need you, Lord, this morning. Uban ni imong ubos nga alagad amahan, because I recognize that the greatest hindrance that this word will be in vain is your servant himself. I pray, Lord, that you would allow the blood of Christ to clean every heart this morning, Ginong Diyos, and make us worthy to worship you. Make your servant worthy to preach your word, Lord. Ikaw na'y bahala, Lord. Gitugyan, gid na mga nandiyagan nimo. In Jesus' name, amen and amen. You can be seated now. Palihog manglingkod tang tanan. Okay? Lingkod tang tanan, mga kaigsunan. Thank you for that. The title of the message that we will be studying this morning is Our Only Hope. Our Only Hope. Ang atong wala nay lain maumao nga paglaom. Our Only Hope. Tung paglaom. Para atong masabtan ang mensahe sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, atong tanawon ang background. One way nga atong masabtan ang Bible, pag magbasa ta, natay knowledge sa background. Unsa day sitwasyon aning panahon na nganong nasulti ni sa propeta, or nganong gitugot sa Ginoo nga isulti sa propeta, isulat niya ang maong prophecy nga atong gibasa. Now, the situation behind our text is quite dark. It's very dim. Ingon pagani sa tong text verse 1, nevertheless, the dimness. Talking about the dimness, ang kangit-ngit. And when we talk about ngit-ngit, mautana ko sa imo ha, kumusta man ka, Brad? Ay, pagkangit-ngit gyud sa akong kinabuhi. Kung ingot ka karon nga ngit-ngit ang imong kinabuhi, you are actually saying na lisod, pait, kapoy, luya ang kinabuhi. And in our text, mga kaigsunan, if you would just understand the background of this text, ato makita nga lisod kayo, pait kayo ang kinabuhi sa mga katawan sa Israel niining panahon na. At this time, the king was King Ahaz. Ang hari si King Ahaz. O kani si King Ahaz, mga kaigsuonan, tanang lugar, tanang bukid, gihimuan og altar para magsimba sa ilang Diyos-Diyos. Tanang mga dagkong kahoy, sa ilalom sa dagkong kahoy, nagbutang og mga Diyos-Diyos para simbahon sa mga katawan. Tanang corner sa Jerusalem, according to the Bible, gibutangan og mga Diyos-Diyos para ilang simbahon. Now, that story is found in 2 Kings. At kung basahon, mga kaigsunan, what happened? 2 Kings chapter 16. Let us read. Open your Bibles with me there. Katong mga walay Bible, i-share ninyo yung mga Bible, mga kaigsunan, sa atong mga kaigsunan nga walay Bible. Okay? Lingi-lingi mo, basing na yung mga walay Bible, abayin ninyo, and para atong mabasa ang Bible, mga kaigsunan. 2 Kings chapter 16. And then, verse 3 down to verse 4. The Bible says, but he walked, talking about King Ahaz, but he walked the way of the kings of Israel. Yea, and made his son, look at this, made his son to pass through the fire, according to the abominations of the heathen, whom the Lord cast out from before the children of Israel. And he sacrificed and burnt incense in the high places and on the hills and under every green tree.
Gipuno niya Dios ang tibuok Juda, mga kaigsunan. If you would open your Bibles with me in the book of 2 Chronicles chapter 28, atong basahon ang verse 24 down to verse 25. Unsay nahitabo atong lantawon, mga kaigsunan. 2 Chronicles chapter 28, 24 and 25. And Ahaz gathered together the vessels of the house of God and cut in pieces the vessels of the house of God and shut up the doors of the house of the Lord, and he made him altars in every what? Corner of Jerusalem. In every corner of Jerusalem, kada liko nimo nagbutang siya Dios sa ato pa mga pinangga nga mga kaigsunan. This is a time where God was very angry with the children of Israel. So ko kayang Ginoo nga naman pagtanaw niya sa katawhan nga iyang gipili. When God chose Israel, He want Israel to be the light of all nations. Gipili sa Ginoo ang Israel, dili tungod kay Israel ra ang gustos Ginoo. Gipili sa Ginoo ang Israel. You know why? Because God wants to make Israel the light of all nations. Himo niyang kahayag ang Israel sa tanang mga nasod nga pinaagi sa Israel, mga luwas ang mga nasod na maglantaw sa Israel. And the people will say, kani Israel, inani ang mahitabo sa katawhan nga ginasimba ang matuod ni Dios. And they will become the example, the first fruit among the world, the first people that God saved. The example, ang sample. Mura bitaw mamaligya ag mangga. May mangumpag mangga, lami ka na imong mangga, lami lagi ni, tanawa, mamili tayo pinakagwapo nga mga mangga, pinakatamis, pinakanindot, tanawa, sample. So ipakita nimo sa mga mangumprahay ang sample para mainggan niyo siya nga mapalit pagdaghan. Sama niini mga kaigsunan, ang Israel, ang purpose sa Ginoo, himo niyang sample sa kalibutan, mauni ang mahitabo sa katawhan nga magsimba kanako. But what happened to the children of Israel? What happened to them? They became idolatrous country. So kung kayong Ginoo, maglantaw sa ila. And look at this King Ahaz. Di ba og na kay anak? Masuko ka nga matugdunan og lamok ang imong anak kay palangga gani mo imong anak. Pero si King Ahaz, tungod sa iyang pagtuo sa Diyos nga iyang gialagaran, gikuha niya iyang anak, gigapos niya, pagkahuman, gibutang sa altar, daw gidabdaban, gisunog niya iyang kaugalingong anak, kay halad niya sa iyang Diyos nga si Molek. Now, ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. That is the situation of Israel this time. And because of that, the Lord allowed them to be under attack. Number one, giatake sila sa Syria. In 2 Chronicles chapter 28, verse 5, the Bible says, wherefore the Lord his God delivered him into the hand of the king of Syria. Look at this. The Lord his God delivered him. Kabalo ka? Ang Ginoo makaluwas gid nimo. Ang Ginoo makasave gid nimo. Pero sultian di ka, pinangga paminawa pagayo. Kung kaya kaluwason sa Ginoo gikan sa kaguliyang, kaya pud sa Ginoo kung gahi naggagulo. Para lang madisiplina ka, siya na mismo ang mo deliver sa imo sa kamot sa mga kaaway. Look at the Bible. Wala na ang Bible that Syria attacked them? No. The Bible said, God delivered him. You see that? Kinsa nadala? Ang Ginoo mismo. Na ato makita ang mga pinangga ng mga kaigsunan. Why would God do that? Why would God do that? Kabalo ka? Sometimes, naay mga tao nga ayha pagyud maminaw sa Ginoo
kung lisod na kayo ang ilang kahimtang. Ipaprove pa gid sa Ginoo sa ila nga di lagi nimo kayag ikaw ra. I-prove pa gid sa Ginoo sa ila nga tao ra lagi ka. Di lagi nimo maluwas imong kaugalingon. Now listen carefully mga pinangga. I am very passionate about this. Igsuon. Ayaw na hulata nga i-prove pa sa Ginoo nga tao ra ka. Amen. And I have known a lot of people. I have known a person before. Kabalo ka? Ako na yung giingon sa simbahan, but I have known as a person before, ang iyang asawa, ang iyang anak, magsimba sa simbahan dito sa Bukidnon. Pag nahiringan niya, nga nagsimba na ang iyang anak o iyang asawa, kamulong dawali si pastor, muadtog simbahan, panghawiran niyang anak, pangguyuron, hawa mo dali! Sama na sila mo dali! Gawas! Pangguyuron niyang mga anak, pagawas! Mag-away sila, kamulong kasimba, managsinggita sila dito sa atbang sa balay. Atbang simbahan yun. Dalan ilang balay atbang. You know? Makaana kausahay gansiya kes Ginoo. Lord, ganong giluwas awan to nimo Ginoo. Makaana kausahay no? Kana bitaw ang taong badlungon na bitaw kayo, ang imong una-una impierno na Lord, ay naluwasa. Pero lahi gid ang gugmas Ginoo. Kay kung kita-kita lang, impierno na to ditso eh. Pero ang Ginoo nahigugma kayo. Kabalo ko sa tabo. At the end, while he was dying, the last words yung gawa sa iyang tilaok, pwede ko muhangyo, ipatawag si pastor. Ipatawag si pastor. And pastor came. And the back of the mind of pastor, mga gining tawhanan ning samok yung kayo. Samok mag gining tawhanan eh. Pero ang gibot ni pastor, gishare sa iya ang pulong sa Ginoo. And at the end of his life, nidawat kang Jesus Christ as his Lord and Savior. Naluwas pa siya. Last trip. But pait. Nga naman, anong pait man, pastor? Wala na niya na-experience ang kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo nga luwas samtang buhi pa. Now listen carefully. Basing nasa tawa karon diri nga gapagahi pagyapong ka sa imong kasing-kasing. Ako na gyud unahon ang maing balita. Pwede kang luwason sa Ginoo karon. Amen. You see? Maluwas ka. Kaya nga naman, pastor, dautan kong tao. Yes, dautan ka parehata. Pero palangga ka niya. Gigugma kay ka sa tuwang Ginoo. Now, going back in the children of Israel, specifically the tribe of Judah, the southern kingdom at this time, wala pa silang tagam sa Assyria. Kaya nga Assyrian Empire took prisoners. Gipangdakop sila. You see? Tanawin mo again, chapter 28, verse 5, 2 Chronicles, wherefore the Lord his God delivered him into the hand of the king of Syria, and they smote him and carried away a great multitude of them captives. Gipangdakop sila, nangapriso sila, nahimo silang POW, prisoners of war. Di pa manggit sila pato. Gahe gyapon ulo. Sa unang bunal, wa gyud nagpato. Kabalo kaon sa nahitabo? Ang Northern Kingdom, ang ilarang mga parinti, ilang mga igsuon. Ang Northern Kingdom of Israel, mao'y gigamit sa Ginoo para musulong sa ilaha sa South. You know what happened? Atong basahon mga pinangga. Verse 6, paingon sa verse 7, 2 Chronicles 28, 6 and 7. For Pekah, the king of North, Pekah, the son of Remaliah, slew in Judah. How many? 120,000. Pila ka buk ipatay niya? 120. 120,000. Patay ta na. Which were all valiant men because they had forsaken the Lord God of their fathers. What was the reason why they were killed? Because they had forsaken the Lord God, their father. Giforsake nila ang langit nun nga amahan. Mauna nga, they were slain. Nangamatay sila. Verse 7, and Zikri, a mighty man of Ephraim, slew Masha, the king's son, and Azrikam, the governor of the house, and Elkanah, that was next to the king. And look at this, pila ka buk dinakpan. And the children of Israel carried away captive of their brethren
200,000 women, sons, and daughters, and took also away much spoil from them, and brought them the spoil to Samaria. You see that? Pila ka buok nga matay sa ila? 120,000. Pila ka buok dakpan, mga babae, mga bata? 200,000. And spoils, meaning gipangkawat ang ilang mga tanom, ang ilang mga baka, ilang mga sinina, ilang mga bulawan, spoils. Gikuha tanan sa children of the northern kingdom. Nganong gitugot sa Ginoo? Kinsay nag-deliver sa ila? Ang Ginoo mismo. Unsay hinungdan? Because they have forgotten the God of their fathers. So at this time, mga kaigsunan, ngit-ngit yung kayo ang children of Israel, Judah. Pagkangit-ngit silang kinabuhi. Kabalukan sa pag-yun ay tabo, pag-yun, na kontento si Ahaz. Kabalukan sa gibot ni Ahaz, mga kaigsunan. Atong gibasa ganina, 2 Chronicles chapter 28, mga kaigsunan. Again, 2 Chronicles, sa atong mga Bible, 28, tanawang 24 again. And Ahaz, di ba, humana to? Di ba, in previous verses, kay gidakop na sila, namatay na sila. Pero sa pagkitang gibuhat, and Ahaz gathered together the vessels of the house of God and cut in pieces the vessels of the house of God. Gipangtagtag niya ang mga vessels, mga bulawan, mga furnitures. And shut up the doors of the house of the Lord. Gipasirado niya ang templo. Gipasira niya ang templo. Ang hari, gipasira ang templo. Gipangtagtad ang mga furnitures nga naman kay gihatag niya sa kalaban. Iyang gisweldos kalaban para tabangan siya. Actually, gisweldoan niya ang Assyria kay para makig-away laban niya. And when he was in Damascus, nakita siya ang altar dito nga nindot manggayo, Diyos, iyang gipasundog og imbis nga ang altar sa Ginoo sa templo, gipulihan niya og altar sa Diyos sa templo. That was what happened. So in this time, mga kaigsunan, was one of the darkest time of history in the children of Judah. Pertingit-ngita, mga kaigsunan. And you know, in our time today, we are just like them. Pariha kayo ta sa ila. Ato makita, mga kaigsunan, si King Ahaz, gisakripisyo niya iyang anak. Gisakripisyo niya ang pagpangalagad sa Ginoo. Gisakripisyo niya ang katawhan. Gisakripisyo tanan, ano man, for the sake sa iyang ambisyon o for the sake sa iyang pagtuo sa iyang Diyos. Now what happened? God judged them. And we are just like him. Kung ako yung pangutanon, pariha kay takang King Ahaz. Wala man nato gipasira ang simbahan, pero atong gisirado ang atong kasing-kasing sa simbahan. Kung si King Ahaz, gipangtadtad niya ang furniture sa simbahan, kita mga kaigsunan, we profane the church. Kaya nga naman, kita ang templo sa Ginoo karon. Ingon pa ang Bible. Ang atong Ginoo karon wala na nagpuyo sa templo nga hinimog tao. Ang atong Ginoo karon nagpuyo na sa atoa. Kung gihugaw-hugawan ni Ahaz ang templo sa Ginoo kaniadto, giunsa man nimo paghugaw-hugaw ang imong lawas. Kabalo ka akong ginabalik-balik diri sa simbahan. Igsuon kay templo man sa ang imong lawas sa Ginoo. Obligasyon nimo nga mukaon og healthy. Obligasyon nimo nga ampingan imong lawas. Obligasyon nimo nga tarungon imong lawas nganuman kay diha gapuyo ang Ginoo. So ayaw hugaw-hugawi imong lawas. Ayaw himua og gitawag na tangker imong lawas nga butangan lang nimo alcohol. Dili na lapinig imong lawas nga imong paasuhan. Palangga imong lawas mga pinangga. Okay naman siguro magtilaw-tilaw og coke no, pero buntag udto hapon, gabi alas 12 mo na perminti murag imo na yung gibinuangan imong lawas, ayaw kalimot templo na sa Ginoo. We profane our body. And ato makita ang giron, gibaylo na ni Ahaz ang pagsimba. Nga naman, kay gitagtag
wala niya iyang ibayad. So gibaylo niya iyang pag-alagad Dios sa kwarta. Na ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, most people of our time today, masaylo ako ninyo, basig masakitan mo, pero mao ni tinuod. Most of the people of our time today, gibaylo ang pagpangalagad sa Ginoo because of money. Right. Di sa ako magsimba nga naman, manginabuhi sa ako. Di sa ako magsimba nga naman, because of this and that, many reasons. And very sad. Okay raw ang tao og kwarta. Kabalo ka, no? Siguro kung ang tao nagkagidlay, o niya ako nga pastor, nakabalo ko nga di siya makasimba tungod kay wa sa ibugas, wa ko'y pulos nga pastor kung di ko muadto silang balay og muhatag og hinabang ikan simbahan. Wa ko'y pulos nga pagkapastor. You see? So makasabot ba ko kung ang tao dili muadto og simbahan nganuman tungod sa kalisod sa kinabuhi? We could understand that. Kulang ang ganyang pagtuo. Di gid niya matuuhan nga nag-ingon ang Bible nga kaning mga butanga nakabalo ang inyong langit nun nga amahan nga nanginahanglan mo niini mauna pangitaa pag-una ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong og kining tanan, kaning kwarta, kaning pagkaon, kaning mikinahanglan, kining tanan. Igadugang raon niya nimo di pagid niya kaya tuuhan. And we can understand that. Pero ang pait, ibaylo niya ang pagpangalagad sa Ginoo pagsimba nganuman kay giuna ang lingaw-lingaw sa kalibutan. Kana mo'y sakit. Kana mo'y bugat og pait. Giuna ang kalingawan nga iya nga gihatag sa kalibutan o gibaylo ang kalipay nga iya sa Dios. So igsoon atong bag-uhon tong mga una-una karon. Listen carefully. I will make this an opportunity to tell you this. Christmas na karong nga week. Pinangga na tao ang atong Ginoo ug manluluwas. Mangutana kay ko ngani, iyang ngalan pagkatawgon nga Hesus kay iyang pagaluwason ang iyang mga katawhan gikan sa ilang mga Sala. kabaso mo, sa ilang mga sala. Matthew 1:21. Now listen carefully mga pinangga. Nganuman nga ang kalibutan karon ginaselebrate ang Christmas pinaagi sa sala. Nag-celebrate man katas pagkatao sa manluluwas sa sala. So ayaw i-celebrate ang pagkatao sa manluluwas sa sala, pinaagi og sala. Very simple. You see? Di ta magpakasala sa panahon sa Christmas. Kaya natao ang manluluwas sa mga magsala. And I hope you understand that, mga pinangga nga mga kaigsunan. Now to makitaan, that was the situation of the children of Israel, very dark. But the people found light. Kaya nga naman, sa pinakangit-ngit nga mga dapit, ang bisag o sa kagamay nga suga, musanag pag-ayo. Ang atong Ginoo dili gamay nga suga, dako siya nga suga. In this dark time, the people found light in the promise that is to come. And we know Him. His coming we call Christmas. The first Noel. Mambyong, dili imong igsuon si Noel. Noel means birthday. Christmas. The first birthday. The first Christmas. Ang unang pagkatao, pag-abot sa manluluwas. That is the first Noel. So ato makita mga kaigsuunan, the coming of the Lord Jesus Christ was the hope of these people. Tungod sa gobyerno wa nay ayo. You see? Wa nay tarong nga tambag kay nga naman pati mga pari aning panahon na grabe na wala nagiayo. Sinan ka? Kung tanawon nimo ang history sa Israel, ang mga priest, mga kaigsuonan, mopalit sila og mga sandal, maoy ilang ibayad para sa ilang sa mga prostitutes. And ang simbahan mismo ilang ginahimo mga kaigsuonan nga temple nga na ay mga dili may mga butang. You see?
God is unknown to the people, unknown to the young people. Why kalinaw? Tanan wala. But anang prophecy, na bata nga matao para sa inyo. And that will be the four things we will try to understand this morning. Upat kabutang. About the hope. Kay kung kani nga paglaom ni hatag o kahayag kanila kaniya do I believe, muhatag punig kahayag sa imong kinabuhi karon. Amen. Number 1 mga kaigsunan, ingon sa verse 6 sa atong text please. Kani ang ilang paglaom ha, atong nakita ilang situation, atong nakita ilang kalisod. Mao ni ang gingon sa Bible. For unto us a child is born, unto us a son is given, ay gihatag na anak, may natawo para sa imo. Unsa din siya, ngano nga may paglaom? Number 1, and his name shall be called Wonderful Counselor. Sa King James Version, gilaylahin siya, Wonderful Counselor. But I have tried to look at the lexicons and even the other translations. According sa mga lexicon and mga other translation, kaning wonderful o counselor, this is actually one. Wonderful counselor. Mao na ganina, as you notice, bisag na ikama, wala ko ni pause sa wonderful. Akong diretso, wonderful counselor. And it makes sense nga naman, wonderful counselor, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. So duha-duha gid siya. Now, the first thing ang matao moabot para sa imo, he is the wonderful counselor. We saw the situation sa tong text mga kaigsunan. And what could you say to a person who dwells in a pitch black darkness? Kabalo ka no as a pastor, there are times na naay mga katawhan, mga kaigsunan nga moduol sa ako asking for advice. And I will listen. Nangutana ko sa ila and ila ding i-share ang ilang sitwasyon. And you know what happened? There are times nga mohilom na lang ko. Kaya I'm speechless. Wala ko'y matubag. Kay nga naman, lisod kaayo ang iyang ginagian. Bugat kaayo ang iyang ginabati sa iyang kasing-kasing. And there are times, wag ko'y matubag. And indeed, I am not a wonderful counselor. There are times nga apil ko, mura po kong ma-depress o paminaw. Labi to no lisuda na, yun sao man na. Saon ta na, pag sulbad na. Na ato makita mga pinangga nga mga kaigsuunan. Let us face it. There are situations in life nga pertig yung lisuda, yung kaayo, tagbuon. And sometimes, the simplest situation nga muraog paminaw sa uban, okay ra, pero sa imo, bugat na kaayo. And ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, in that situation that even your pastor will be speechless, even the wisest man ever lived will be speechless. Higala igsoon, the wonderful counselor will have a word for you. Amen. Jesus Christ can help you in that situation. Ingon pa gani sa Bible, sa 1 Corinthians chapter 10 in verse 13. Your Bibles with me please. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is what? Faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Higala, pinangga, the Bible says, walay sitwasyon nga moabot sa imong kinabuhi na itugot sa Ginoo nga di gyud nimo kaya. Amen. At least with Him. Now listen carefully. Pastor, nganong naman lagi mga tao nga nag-suicide? Ingon man ka ang Bible.
nga He will make a way for you to escape. Nganong wala man sila naka-escape? Because they need to know Jesus. Right. There was a very beautiful woman in Hollywood before. She was blonde, very beautiful, sikat kaayo, may kay mo kanta. Naghikog siya. Maybe you know that. Katong mga, nana siya sa mga 60s man siguro. Maybe you know that lady, beautiful lady. Pero naghikog siya. Mingaw? Di man po mingaw. Ano man, sikat man siya. Kwarta, dato siya. Travel, sa asa kapaingon. But the last suicide note, ngayang gibutang, I am lonely. Sometimes, you are surrounded by people, but you are so lonely. Right. You have companion, but you are alone. Muna mga pinangga nga mga kaigsunan. Every time na agog ko'y makaila, matagbo, dili na ako ihungit akong kaugalingon. Ako'y bahala, no? Ipaila-ila na ako si Jesus. Amen. Because Jesus can help you. Jesus alone. Not your pastor, not your friend, not your Sunday school teacher. Jesus. So igala igsoon, paminaw pagayo, pag ang simbahan gani ang sikat ang pastor na, pag ang simbahan gani ang sikat kinsa ng tawhana, kana nga simbahan biyain ana. Dapat ang simbahan ang sikat si Jesus. Amen. Na ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. If that beautiful young lady have only known Jesus, it will not happen to her. Because you will never be alone. Kay kabalo kang ano? The pain of loneliness, iyan ang gibayran sa cross. Because He was lonely in the cross. Wag giningon yoy, inaog siya sa cross. Kay magkasala ko, kay bakol ko, kay buta ko sa una, kay patay ko sa una na buhi ko, gibuhi ko ana. Ayaw wa say angay dias cross, ako na lang. Wag yun. Ngun pang Bible, we turned our faces from Him. You see that? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. He suffered for us. And sometimes ang atong kinabuhi mahimot ang proud kaayo. Nagunahon nata nga di ta nang wa ta nang kinahanglan og magtatambag. Kabalo kano, akong napansin sa mga kabataan karon. Gusto nila one word lang istorya sa ilaha. Sigbalik-balik ko, sigbalik. Kabalo naman ko ana. Kung kabalo na ka, anong ginabuhat gyapon nimo? Anong ginausab gyapon nimo? Kabalo naman ka. And we don't want to be advised. We don't want counselors. Di ta gusto nga tabagan ta, di ta gusto nga istoryahan ta. But mga pinangga nga mga kaigsunan, you know, the world today is starting to understand nga nanginahanglan idag counselor. Sa tong panahon karon, sikat na kaayo ang mga guidance counselor, marriage counselor. Ngano man, we slowly admit nga nanginahanglan tagtabang. Pero modol ka sa mga therapist. But why don't we come in this person, the wonderful counselor, the Lord Jesus Christ? So start to admit that you need Jesus. You need Him. He is your counselor. You see? Ato makita mga kaigsunan nga kaning mga tao, kaning mga guidance counselors, kaning mga therapist, even na eskwela sila, kabalo ka, I think 1 month ago, or 3 weeks ago, I attended a symposium about mental health. And I was carefully listening to the keynote speaker. And one of the things nga gi-share sa keynote speaker. Ngun pa niya, abi ninyo mga bata, no? Ayaw gid mo kaulaw mangayog tabang og naamoy problema kay kabalo mo.
Ako gani, katong graduating ko sa akong kurso, wa na ko kasabot sa akong gibati. Niadto ko sa guidance counselor, nisulod ko, wa na ko ka istorya, nihilak na lang ko ditso. Sumala pa niya. He was there studying for 4 years how to deal with emotion, how to deal with mental health problems. But look at her facing the same problem. At least she admitted. Kita kay magpagaygahi man tao say kaya lagi nako, ano nang lagwan. Sagdi na gud kaya. You see? So meaning mga kaigsunan, we are so limited. These professionals are so limited. Your pastor is so limited. Ang dili lang yun, ang unlimited lang yun, ang atong wonderful counselor, the Lord Jesus Christ. So siya kung gusto nga inyong duulon mga kaigsunan, come to Him. Kawalo ka, ang mga pastor mga kaigsunan, when you come to your pastor, dili na tungod kay why si pastor no. When you come to your pastor is just like an usher helping you to come to Jesus. Kasi Jesus ang makatabang. Siya ang bida mga pinangga. The world needs someone who can untangle your problem. Murag gubot na kay ba, lukot na kay ba. Namanday may sa una, unya pagkahuman, na ang kanang bitong kuan, kanang itong nylon, usahay, dili mabugkos og tarong nga magkagubot-gubot. Sige ni mo anaon, la, dugay kayo. Anak ko, anang break time akong ginana. Anak ko, dugay naman gid makon, di naman gid lambot naman gid kayo. Ako ha kag sundang be, pak apotol da ka lagi. Usay ana atong una-una. Kaya nga naman, di na makaya. Mubuto na ka. Pero ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, you don't need to cut your rope if you have Jesus. Because He can untangle every pain, every problem. You need Jesus today. So igsoon, akong balik-balikon, inang hinahanglan yun ka kang Jesus Christ. Kabalo ka nga nung mahadlok ta moduol kang Jesus? Kasi Jesus, dili mahadlok mosulti sa imo kung sa imong problema. Si pastor, mas pastor usahay. Usahay, mo ka nga pastor. Ngano man gid akong obo pastor ba? Ngano man gid ni ba nga gitawag nga di mawamang gihunong-hunong pastor? Nya kabalo imong pastor nga tag 5 ka kaha ang imong mahurot sa isa ka adlaw. Usahay matahapas pastor ingon. Undangin na lagi na imong sigarilyo brada matahapas ang ingon. Usahay. Pero si Jesus pag moduol kaniya, itudlo niya sa imo kung unsa gid ang imong problema. May mong bugat imong kasing-kasing, nga kasayod ka bitaw no mao gid ni problema. Unya kabalo ka nganong di ka moduol niya kay mahadlo ka masultian. Unsay tinuod imong problema ngano man lami kayo ang imong kinabuhi sa sala nga di pa ka mobiya. But Jesus is your wonderful counselor. He can help you. So duol sa iya igsoon. Duol sa iya. Don't be afraid of the truth. Don't rely on your own understanding. Si Jesus Christ dili layo sa ato nagpakatao siya ngano man para bayaran ang imong sala. You see that? So I will not hold you long in number 1. I hope kasabtan nimo. Wonderful counselor. Unsa imong problema ron? Unsa imong pagsulay ron? Duol sa iya. I don't know that. Unsa imong problema? Duol sa iya. You kneel down on niya and pray, Lord God, grabe kabugat akong kasing-kasing Ginoo, but you are my wonderful counselor. Tudluy kon sa isulti Ginoo. Tudluy kon sa akong buhaton Ginoong Dios. Unsaon ni pag-antanggal ang gubot paslukot nga kinabuhi, Lord, ikaw na bahala. You are the wonderful counselor. Number 2, the mighty God. Jesus is the mighty God. In sa itong text, He is the mighty God. Now, number 1, the wonderful counselor reflects His wisdom. Pero kabalo ka, nakasulay na ka ng naay mosulti sa imuha kung unsay problema, pero wa kay katabang. Kabalo ka unsa ang dapat pero wa kay katabang. Let's say for example, mga pobre man tanan diri. Na kay higala amigo nga naadtog hospital. Unya ni adto kag hospital imong maumaong kwarta 20 pesos ra gyud.
Pliti nimo paingon didto. Baklay bagi ka pauli. Kay para lang gid makabisita. And maka-offer of prayer. Pagabot nimo didto, kumusta man? Ay mo lagi, brad, sis. Okay naman ang tasya ba? Pero kapalukan kakaproblema amin ng itag kwarta pang pagawas. Pilay bill. Ay, 100,000 lagi itang bill. Kuot-kuot kasi yung bulos pilay na bilin akong kwarta. Yatag ko ning 20 mo nagmaulang bugo hatag. Gamay naman kay ni. Kabalo ka nga kwarta ang solusyon para masulbad. Pero wa kay kwarta. Na-feel na nimo nga frustrating kaayo. Murag lami kay paako nimong dila. Lami kay kumuton nimong dughan. Lami kay sumbago nimong paa. Nga naman, kabalo ka kung unsa ang gikinahanglan, pero wa kay katabang. Gusto kang muhatag, pero wa kay katabang. It's very frustrating. Bugat kays kasing-kasing. Pero sultian di kay igsoon. Ang atong Ginoo, the wonderful counselor, He knows what your problem is. And He knows how to solve it. And the good news is, mighty God siya. Kabalo siya. Kay mighty God ang good siya, naa siya igahom, masulbaro ng imong problema. He has the power to do it. Why? He is the mighty God and we pray, say amen to that. I hope you could say amen to that. Kaya nga itong Ginoo, mga pinangga, kabalos imong problema, o kabalupod siya kung saan pagsulbad. Sumaragod. Na problema kag kwarta, na problema kag gitawag na panalapi o pagkaon baka tanawang solusyon sa Ginoo, usay pagit ang solusyon sa Ginoo di ka kasabot. Tanawang solusyon sa Ginoo, di ba Matthew chapter 6 32 33 onwards. Ang imong langit nun nga amahan nasayod ka nang hinahanglan kaning mga butanga. Ayaw kani ang pangitaa kay mao kini ang ginapangita sa mga hintil sa kalibutan. Klaro kayo. Nya ang solusyon niya para kay og nanginahanglan ka ana sa imong mga needs. Ingon pa ang Ginoo, apan pangita pag-una ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug kining tanan igadugang raw niya nimo, igadugang sa tag-iya, sagot tag-iya sanan. Idugang raw niya nimo, unay solusyon niya. Pero kita kay di man ta patuo amo na. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, let's start to believe in Him and believe in His solution. Mighty God man ka siya. Sama ra sa children of Israel, sulungon nila ang Jericho. Unsa ingon sa Ginoo? Marcha mo tuyok sa gitawag na Jericho, marcha mo once a day. Kung sa 7th day, kapito mo marcha, 13 ka marchahan tanan. Ano sila marcha ta dito? Gira tong tuyo, marcha man gipamarcha ka after 7 days. And 7 times na tuyo sa 7 days, bungkag. Nga naman, it doesn't make sense. Usahay, ang plano sa Ginoo, but if God said it, then believe it. Amen? You see? Kaya nga naman, He's the mighty God. You see? He don't only know what you need, but He also have the power to do it. The baby that was born 2,000 years ago was actually a mighty God. The mighty God. No? Sa Bible, Jesus Christ Dios. Titus chapter 2 verse 30. Ito, basahin ko rin. Tulo ka verse proving that Jesus is God. Titus chapter 2 verse 13. If you're there, please say amen. The Bible says, looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Who is God? Jesus? Great God and what? Savior. He is great God and Savior. Many people don't understand that. Many people, ingon pang mga, ay pastor, lahi man ko ng great God, lahi ko ng Savior. Unsa ka? Appearing sa ato ba magpakita ang Diyos Amahan sa imo? Unsay gayon sa Bible? No man had seen the Father and live. You see that? So imong ingnon nga lahi ang gitawag na great God o ang Savior, lahi no. Great God and Savior, Jesus Christ. You see? Murag ako, ang Francis, I am His Father and Pastor, Marlon James. So ako to. Ako ang pastor o papa ni Francis. Si Jesus Christ, He is the great God and your Savior. Amen. Piting laro ka. Romans chapter 9 verse 5, to prove that Jesus is God. Romans chapter 9 verse 5, the Bible says, whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh,
Christ came. Look at this. Christ came. Who is what? Labang tanan. Overall, God blessed forever. He's God. Another one, 1 John chapter 5 and verse 20. 1 John chapter 5 and verse 20. The Bible says, mga kaigsunan, and we know that the Son of God is come and hath given us understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the one, true God, and eternal life. So Jesus is the one, true God, and eternal life. Very clear in the scriptures that Jesus is the true God. And nag-iingon sa John 8 verse 24, ye will die in your sins if ye believe not that I am He. Ingon pa niya. Kung di ka mo to, Jesus Christ is the true God, you will die in your sins. You will never be saved. Believe that He is a true God. And because He is true God, kay matuod man sa nga Dios. Unsa man ang kadako sa imong problema, just bring it to Him. Nganuman, He will answer it. Why dako nga problema kang Jesus Christ? Now, number 3. Unsa ang number 3? He is the what? The everlasting Father. Akong gina-imagine kanina ba? Kaya akong gihuman ang message kanina kadlawon mga alauna. And I was contemplating, sige guna-una, contemplate ko. Kung ako si Isaiah, kung ipasulti ni sa kuha sa Ginoo, matingala siguro ko. Kabalo kang ano? Di ba? Unto us a child is given, a child ha? A son is born. Kani nga son, kani nga child, mighty God. Unya kani nga son, kani nga anak, everlasting Father. Usa ni? Anak nga papa? Kuyawa oy. Maybe Isaiah was baffled when he looked and heard the message from God and commanded by God to write this. Pero kabalo ka no? We found a father figure in the Lord Jesus Christ. He is everlasting Father. Every one of us needs someone we can look up to and find guidance and rest. Lahi ra gyud og na kay Papa. Tinuod lang. Lahi ra gyud. When you feel so down, you want to be vulnerable, you go to your Father. But the problem mga kaigsunan, ang atong earthly father are temporary. They can guide us now, and we don't know how many years atong mauban ang atong mga papa. Many of us today, wala na yung mga papa. And it's very hard. Lisod kayo. Kaya ang lalaki nga imo ra yung balok up ug makapangayo kag tambag, madawat nimo kasabaan ka imong papa. Pero ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, our earthly father sometimes muuna og lakaw, biyaan ta. But Jesus Christ, look at this, everlasting Father. Di ko niya biyaan. Bisan pag 80 anyos na kakaroon, you have a Father. Pwede ka magklingi-klingi sa imong papa. Akong ginaingon, balik-balik simbahan kaniadto. Pag mag-ampo ta, mahimot ang personal. Usahay formal kaya tong papa. Akong langit nun og maluluyon nga amahan. Ako yagag kayo. My glorious heavenly Father. Ako yagag kayo mo ampo ba? But you know, that is just formality. But when you are alone, praying, kneeling down sa amahan, ingna siya pa, akong papa nga nasa langit. Ikaw man akong papa ba? Kitaan man nimo akong sitwasyon. Kita man nimo akong kalisod. Akong amahan, akong papa. Patabangi ko palisod na kayo. You see, kay nga naman, kanang word nga Abba, usahay man gud pag-translate sa ato as sa gitawag nga English, Father na. Pag-translate sa Bisaya, amahan.
Pero actually, kanang Abba, kanang Father, mo na ang tawag kanang bata, mauli iyang papa nga Hudiyo. Pag uli kita nagdala iyang papa o gitawag nga si Lupin nadala biskwit, ang kanang bata nga gamay, Abba, 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 Abba. Mo na siya. Sa ato ako imo nang i-translate nga diniyos nga pagka-translate, unsa man day ang tawag sa gitawag nga iyang anak mo, but iyang papa, amahan, amahan, wala ba siya? Di ba dili? Father, father, wala ba siya? Di ba dili? Unsa man imong tawag sa iyong papa mo, pa, pa, tay, tay, papa, tatay. You see, na kay tatay nga nasa langit, nagpangga nimo because He is mighty God, ang dagkong butang sa imong kinabuhi, matubag niya. And because He is everlasting Father, bisan pag natunok lang kagtamtaks, pwede nimo sumbong sa iya, kay interesado siya, kay nga naman, papa siya. Anak ka niya. You see? Usahay, maulaw tagdoos, Ginoo ba? Ay, gamay raman nga problema, Ginoo. Dito sa area na mo, dito sa ilahan ni Sister Jeneline, ang among story is about the axe head nga nawala. Katotawang estudyante sa ni Elisha, nagputol taon og kwan. Ang Bible student nagputol taon og kahoy. Kay nga naman ipanday kay para isumpay sa ilahang gitawag na eskwelahan. Pag ana na nilupad adto sa pa ang ulo. That is found in 2 Kings. Tawag niyang propeta, Sir, ang katong ulos at saba, na itsa na ako nawala, hinulman rabato. Saan ako to pag-uli? Anang propeta, asa man, giitsahan sa propeta o gitawag nga kahoy, nilutaw ang putaw, gikuha niya, nauli niya. Unsay pasabot ato, pastor? Unsa may purpose ato nga gitawag nga milagro? Gipakita sa Ginoo. Bisag ginagmay nga mga panginahanglan sa itong kinabuhi, naalang kay nahulman, wa ni mo na uli, ang Ginoo interesado, anak, pwede kang moduol, magpatabang niya. Amen. You see that? So ato makita mga pinangga, He's a Father! Now, kabalo ka, last verse, under this text, under this, akong ilimit akong kaugalingon. Open ganin nyo ang John chapter 14. Amazing. Si gitawag nga Philip, nihangyo siyang Jesus Christ. Jesus Christ, ipakita sa mga ang amahan. Show us the Father. Look at this ha. John chapter 14. Verse 8. Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Ipakita sa mga ang amahan. Amang yun ang amahan. Tanawang tubag ni Jesus Christ. Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast not thou known me, Philip? Kuya, ano? Ano naman, Philip? Jesus, pakita sa mga amahan ba? Para okay na sa mga, makita lang ng mga amahan, ipakita agad sa mga. Jesus Christ, Philip, dugay na tanag-uban? Wa pa kakailan ako? You see? So mga pinangga ng mga kaigsunan, we have a Father in Jesus. So duol niya. Nalang ko'y kuwan gamay. Problema man God, sa ato ang kalibutan karon. Ay mo gasuko, ako lang i-appeal. You know, to be honest, I was very confused when I was a kid. Samang balay, na ay picture Saint Mary o Lord Jesus Christ sa mong kwarto. Growing up, muna perminti ako makita. Unya, nakutana ko sa lula. Kinsa na? Tudlo sa lula, kasi mo lula. Kana siya lang ga, mauna siya si Mama Mary. Kaning isa, kana siya lang ga, mauna si Papa Jesus. And I grew up, until 5 years old ko, abigid na akong mag-asawa si Mama Mary o si Papa Jesus. Abigid na akong mag-asawa sila. Kay Mama Mary o Papa Jesus man. You see? And I was baffled again, growing up si Francine. Nangutaan na sa ako, sa nga pa, di ba kay si Jesus Christ kay Papa Jesus man? Nga, pwede po na, kay naman po yung title sa Bible nga Father si Jesus Christ, may problema. Ano siya nga,
Lula na si Mary eh. Nganong, akong classmate lagi pa, kinder siya to. Akong classmate lagi ka pa, kay mama lagi ang tawag. Di ba dapat Lula? Sa ka ni mga bata ako to, boy. Kuya, kay mga utok ba? You see? So ato makita mga pinanggal, just be careful. No? Mary, Saint Mary, we honor her. We truly honor her. I love Mary. Sayunan ka? Ikaw ang gipili nga magmabdus sa manluwas kalibutan. Wow! Na! Kung na si Mary karon wag gyud, believe ko sa iya gyud. Grabe gyud kay ka opportunity, grabe. I really respect you and love you so much. But let's be careful not to give someone the due worship only for the Lord Jesus Christ. Na ito nakita mga pinangga ng mga kaigsunan that He is Father. Ay mo kalimot. Pwede mo maglangi sa iya. Pwede mo mahangyo sa iya. Dito ang palabig formal tong prayer. Oy. Usahay manggod kay sa ako usahay magbisaya ko sa ako ang prayer. Medyo lawom-lawom akong bisaya. Ano man. Kaya nagko manggugos mga uyuan o mga lulog-lula god. Umuna nga ang akong binisaya nakuha na ko sa binisaya sa akong mga apuhan. Pero di na kinahanglan nga magpa-formal-formal patag binisaya basta magampo ta English ka kuyaw no. Di ba? Sa unsang pamaagi man ka mangayo sa imong papa. Di ba? Moingon ba kasi imong papa panalitan si Sister Jeneline. Naman niyang papa karon diri. Mo na Sister Jeneline, pangitan maigbalon. Si Jeneline nga ang akong ambungan nga amahan. Itugot nga karong kabuntagon, imong ihatag kanako ang akong 50 pesos nga baon. O tungod kay maayo imong ginhawa karon, o gwapo ka nga pag-amahan, imong dublihon, himuon imong usa ka gatos. Mahana ba? Matingala siguro si Brother Genesis, naunsa ka na? Di ba lain? Unsa man ka maayo? Pang, anak ko sa gapon. Pang, kuot yan papa. Nihatag saya. Nga naman, pinalangi-langi ra. Inaana ta sa itong amahan, mga kaigsunan, di na kinahanglan nga, pinakuyaw pa. Nga naman, pag mag-ampo ka, dili si brother, si sister, imong gistoryahan. Remember, when you pray, ang Ginoo ang imong gistoryahan. You see that? So especially that you are alone. Especially that you are alone. Talk to God. Nga, iya mo siyang papa. Now, lastly, number 3. The Prince of Peace. Wow, I like this. The Prince of Peace. From our earthly leaders, we can find real peace. The peace they provide is only temporary. Temporary lang. Isa ka bulan, isa ka tuig, 6 years, ang peace, wala na po, gubot na po. Muna akong ginabalik-balik na ako simbahan. Sa atong simbahan, we don't support any politician. We don't support any president. Kinsa may presidente nga naglingkod, we pray for that president. Si Bongbong ang president karon, we pray for Bongbong Marcos. Kinsa may mupuli niya, maayo man o dili, we still pray for that person. You see? Kaya nga naman, ang atong hope, dili sa system. Ang atong hope is in a person. The person is the Lord Jesus Christ. Mao na akong gibadlong ang mga Kristohanon. Kung kinsa may Kristohanon maminaw ani undang tagpos anang si Duterte, inani si Marcos, inani no. You are a Christian. You are living in a higher dimension more than them. Nganong kalibutanon manggugay ka nga murag taga kalibutan ka. Remember, your citizenship is in heaven. Ang importante, ang tagalangit. So mga pinangga ang mga kaigsuunan, the worldly dimension, pray for your earthly leader. Kinsa mas Bongbong Marcos, ay imbis kay imong gitawag na ampuan, imong nang ay, wag ni ayong presidente ani, bangag na, may pagmadasmag na. No! Pray for that person. Nga Ginoo, tagay sa wisdom Ginong Dios nga nabilin nga termino niya, iya in taong buhaton nga uban ang imong kaalam. You see? Pray! Don't act just like you are not a Christian. Remember, si Daniel. Remember Daniel? Kinsa man nga mga hari ang naagian. Naagian ni Daniel si Nebuchadnezzar. Naagian ni Daniel silang Belshazzar.
Naagyan lang Daniel sa kinsa pa to nga mga hari. Pero nganong gidawat man sa mansa. Kasi ni Puli, di ba dapat, di ba, nahawas mayor karon. Si Mayor Paul, kung na may mga kaswal lang ang mga trabahante, more likely, pag mapulihan siya, tanggal to sila. Okay lang, kung mapuli kay katong mga mayor nga mga tarong pod, nga retain ang mga trabahante, pero kasagaraan yun, katong mga dili, regular, tanggal yun. Kaya nga naman, ang yan na pong tao ipuli. Nga si Daniel man, pagpuli sa hari, siya ramang gapon. Nga naman, kay wala nang halaban. Kinsa may ibutang sa Ginoo nga maghari, na himong gibuhat na iyang part. And your part, Christians, is to pray for them. Our peace is not found in the earthly leader. Our peace is found in the Lord Jesus Christ. He's the Prince of Peace. Prince of Peace. You see, and look at this. Tanawa ang Russia, tanawa ang Amerika, tanawa ang Pilipinas, ang China, unsaon sa Pilipinas para ma-attain ang peace. Mupalit og tangkidigira, mupalit og helicopter, mupalit og barkong pangdigma, mupalit og mga pusil. Nga naman, makigira, makigpatay nga naman, for the sake of peace. Pero listen carefully. Kung ang kalibutan karon mohimo og atomic bomb, kabalo ka, I heard a documentation nga ang Russia na sila gitawag na dead man's hand. Dead man's hand meaning kung mainutil na ang system sa Russia kay gigbombahan, na sila dead man's hand. Nakatong gitawag na nakaset na daan, nakaprogram na daan, na kung mamatay ang ilang presidente, ang ilang sandataang lakas is mawala na, automatic nga mulupad ang tanan nga mga atomic bomb sa Russia, ilupad paingon sa Amerika. Mao na ang dead man's hand. Mao na nga ang gitawag nga Amerika, sumala ba ito nga mga expert dunggan ako, dili nila pildi kinapudpud ang Russia, bisan pagkaya na nila, nga naman, tungod ato nga system nga dead man's hand. Nga kung ilang mapatay ang tibok Russia, kahit lang ito manglupad, panason ng tibok Amerika. And that is their idea of peace. Para dito sa lungon, magpapower ta. Para makaantag tagalinaw. Pero si Jesus Christ, how did He give us peace? Imbis makigpatay, makigira, ang gibuhat ni Jesus, nagpakamatay para sa imo. Gibayaran ang imong sala. Mga pinangga nga mga kaigsunan. Ingon sa Isaiah chapter 53 verse 5. Kung basahon mga kaigsunan. Isaiah chapter 53 verse 5. The Bible says, "But He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed." Gilatigo siya, nga naman, para makaangkon kag kalinaw. And ingon sa John chapter 14 verse 27, yung Jesus Christ, "My peace I leave unto you, my peace I give unto you." So ato makitaan, dawata ang kalinaw ni Jesus Christ. Siya ang makahatag sa imo og tinuod nga peace karon nga kabantagod. Ang natao, ang kaning Christmas, si Jesus Christ ang makahatag sa imo og real peace. Amen. Now, as I close, I don't have a lot of time to continue. He came to save you. Kaning wonderful counselor, the kaning mighty God, kaning everlasting Father, kaning Prince of Peace, na mahatag sa imong peace karon. Igsoon. Nianin ni siya to save you. Dili na to ma-attain ang world peace karon. But listen carefully. At least begin world peace in you. Nga makaangkon kag kalinaw diha kang Jesus Christ. You can have peace today. The purpose of His coming is to save. Ang pangutana karon, na-fulfill na ba sa imong kinabuhi ang purpose niya? Sa yung purpose? Para muluwas. Ang pangutana, naluwas na ba ka? Kaya kung wa pa ka naluwas, wa pa na-fulfill ang purpose nga nung niyanhi siya sa imong kinabuhi. You can be saved today. You can be saved today. Pwede ka maluwas karon. I ask you, ayaw ka ulaw, we want to help you. Gusto na ko ipaila-ila sa imo ang wonderful counselor, ang mighty God, ang Prince of Peace, ang everlasting Father, maila-ila nimo karon. Just admit that you're a sinner and receive Him as your Lord and Savior.
He is a counselor, let Him guide you. He is God, worship Him. He is a Father, honor and love Him. He is the Prince of Peace, live in Him that you can have peace. So igsoon, be saved today. Palibog nindog tatanan. Just all rise, please. What song, brother? I surrender all. Igsoon, basing na sa tuwa karon nga wala pa na save. Pag mamatay ka, wa ka kabalo kung aa ka padulong. Wa pa kay peace. Wa ka kabalo kung malangit ka ako, maimpirno ka ako. Basin siguro nga karong adlaw maangkon na nimo ang peace. Ayaw balibari ang peace nga ihatag ni Jesus sa imo ha. Ayaw balibari. I invite you to come sa tubangan. Ayaw ka ulo na imo tabang sa imo ha. We will help you. Ipaila-ila sa imo ha ang Prince of Peace. Pero biyahe imong bangko. And ani sa tubangan, ingna ko pastor, gusto na ako na maangko ng Prince of Peace. Gusto ko ma-sure pastor nga human ani akong ginabuhi diri. Langit ko padulong. Kung masayid ko pastor ba kana bitaw. Nianhiman sa para luwason ang magkasala man ko pastor, magpaluwas ko sa iya. You just need to step out of faith. Biyahe mong bangko. Og duol. Og ingna ko pastor, I wanted to be saved. Gusto ko maluwas pastor. Ay kaulaw. Mga bisita imo kaulaw. We wanted to help you. Gusto na mo nga ma-save mo. Presyo sa Ginoo, you come. As we sing verse 1 karon, para ni sa imo ha. Kung gusto ka magpauban, pauban sa imo ang kaila. Sister, uban ni ko ba, madto ko sa tubangan. Akong dawaton si Jesus Christ. Pauban. Kasi maulaw ka tani ka oras ha. You can come. Verse 1, para ni sa imo ha. Be saved today. Be saved today. Verse 1, please. Surrender na. Na ba? You come. You come na sa tubangan. Ngayon ako, pastor. Gusto ko ma-sure sa akong kaluwasan. Ay, ikaw lang. Come and receive Jesus as your Lord and Savior. Doon. Na ba? Na ba? You come. Step out of faith. Ay, kaulaw. Luwason ka niya karon. I-save ka niya. You come. Gipangga kay kaniya. Gusto niya ihatag ang peace sa imo nga karon. Na ba? Maybe kapamulong na ang Ginoo sa imong kasing-kasing karon. Ay kay kog. He will save you. Gigugba ka niya. Kaning second verse para ni sa imo. Maybe naulaw lang ka sa verse 1. I'll give you chance sa verse 2. Para ni sa imo ay kaulaw. You come. Verse 2, Brother Lawrence, please. Na ba? Dali. You come. Amen. David. Na ba? Surrender na. Surrender all to Jesus. Surrender all to Jesus.
Last verse, para ni sa mga Kristohanon. Para ni sa mga Christian. And sa mga katawhan nga nadi karon, He is the Prince of Peace sa imong kinabuhi. Basin ay kagubot imong kinabuhi. He is the wonderful counselor. Basin na kay kalibog karon, you come to Him. Tabangan kaniya, pangga kay kaniya. Para ni sa imo ha, igsoon. Last verse para sa imo ha, para sa tanan. You come and kneel down to God. You pray. And ask God the peace that you need. Last verse please, para ni sa imo ha. How about you? Will you commit your life to the Lord Jesus Christ? Maingon ka nga, Lord, surrender na ako Ginoo. Ikaw na'y tag-iya sa akong kinabuhi. I surrender to you. Tanan akong kalibo, Ginoo, tanan akong kaguliyang, ikaw na'y bahala. I surrender to you on. Glorious God, Father, thank you sa imong kaayo, Ginoo. Thank you, Lord, for the day that you have given us. And thank you, Lord, for the party na imong ihatag kanamo karon, Ginoo. Bless among mga games. Bless among fellowship binong Dios with each other. Ikaw maghatag kanamo kadaugan in Jesus' precious name. Amen. Amen. Thank you and God bless you. Please shake your hands one with another.